morning. Welcome to my channel. Today is March 15 dito sa downtown Toronto. So, andito ako ngayon sa aking trabaho sa ID Condos Condominium. So, andito ako ngayon sa rooftop sa 32th floor para mag-check ng generator. So, chine-check ko kasi ang generator araw-araw katapos kong mag-check dun sa mga mechanical room sa baba at dito sa 32th floor. So hayaan yung ipakita ko sa inyo yung generator kung gaano kalaki. So bali ito yung generator. So pina-under ko ang generator once in a month at kumbaga inire-record ko. Bali pina-under ko siya ng almost 1 hour para malaman ko kung okay pa ba yung battery. Yan yung sa mga wattage niya. Yung frequency, yung kilowatts, yung ampere. Yan, yung coolant temperature, oil pressure. Yan. Yung battery charge niya, yung battery voltage. So, yan. Tutur ko naman kayo dun sa baba sa P1, P2, P3 level kung saan doon nagpa-park yung mga residente na kanya-kanya nilang sasakyan kasi meron silang sari-sariling mga spot at itutur ko na rin kayo doon sa mga kanilang mga storage sa building doon sa P1, P2, P3. So samahan nyo ako doon and i-update ko kayo kapag nasa baba na ako. Dito na ako sa hallway ngayon na pababa na ako ng P1, P2, P3 level para may pakita ko sa inyo yung parking level na sa baba. So see you later. So bago ako bumaba is nag-message yung boss namin na may nagbigay na residente ng coffee and then donuts na galing sa Tim Horton. So gagrab muna ako ng isa and then isang donut and isang coffee. So yan. So ito may dalawang bike dito. Actually matagal na to almost 2 years na. So siguro i-report ko to doon sa property manager para kung ibibigay na lang to or tatawagan yung mga residente. So yan. So magche-check na rin ako ng mga locker o storage ng mga residente. Yan, nasa locker room 7689 ako. So yan. Kasi previously is may mga nakakapasok na mga homeless. So nagnanakaw sila dito and then minsan natutulog. Especially during winter, hindi nila alam kung saan sila pupunta. So check natin dito sa locker room number 2475. So yan. So may kanya-kanya kasing spot yung mga residente. Kung nakasaan nilalagay nila yung mga luggage nila na hindi nila kailangan sa mga units. Kesa nga naman kalat sa unit, kumbaga dinadala na lang nila rito. Yan, so para malinis naman. Hindi nga lang ganun kalakihan yung mga storage sa mga residente. Yan. So proceed naman tayo sa parking 2. So yan, papanik kasi ito pataas.
Yan siya. Nandito na ako sa parking 2 ngayon. So, chine-check ko na rin siya kung may mga kalat. Kasi minsan yung mga residente is may iniiwan silang kalat. So, wala naman silang pakialam minsan. So, kaya ang ginagawa ko, chine-check ko. And then, pinalilinis ko doon sa cleaner ko. So, yan. So far, okay naman. So, dito naman ako sa locker number 2266. So far, okay naman. Malinis. And then, wala namang kalat. So, proceed tayo sa P1. So, every morning, every day is magandang exercise to para sa akin. Ginagawa ko siyang exercise, especially pag sa morning, pumapanik ako sa 32 floor pababa. So, meron tayong pintuan dito. So, yan, itong P1 level is parking to para sa mga visitor ng mga residente. So, dito rin din ako nagpa-park kasi meron naman akong spot dito bilang superintendent. So, free naman siya kapag stop ka ng condominium. So, dito sa P1 is meron ding bicycle room o bike room. Ayan, meron naman tatlong nakapark. Kasi dun sa ground floor is meron tayong bike room sa north and south. Tayo sa likod. So, palabas kasi ito ng building. Kumbaga dito yung main OHT o main entrance ng parking level. So, yan. Automatic siyang lumalabas kapag may na-sensor siya. Palabas. So, ipakita ko na rin sa inyo yung dog wash and bike repair room. So, andito ako ngayon sa dog wash room na kung saan dito nila pinaliliguan yung mga pets nila, yung dog or cats. And so, meron din dito nga mag-repair room na bike. Yan, kung sa mga napaplat na mga bike, pwede lang bumaba dito. Or meron silang kailangan pakikpitan. Yan. So, andito naman tayo ngayon sa loading area na kung saan binubuksan namin to kapag merong mga residente na nagmo-moving in o lumilipat dito sa condominium or umaalis, moving out. So, pasok tayo sa loob. So, bali, andito ako ngayon sa electrical room. Yan. So, ito yung nagsusupply ng power sa buong building. So, yung pinakita ko kanina about sa generator, so bali ito yung sinasabi kong transfer bypass switch. So, once na nagkaroon ng power interruption, pumupunta ako dito para i-transfer switch yung power na manggagaling sa generator. So, yan siya. So, meron siyang code kung paano siya i-operate. Ito yung para sa elevator. At ito naman yung para sa ilaw. Oh. Yan. So, bali, ito naman yung mga breaker niya.
sa mga common area. Yan, kapag nagkaroon ng short circuit sa mga common area is nire-reset ko lang ito. So may kanya-kanya naman silang area kung saan. So may mga So sa mga unit naman is sa mga hallway doon sa taas. Doon ako re-reset and then meron din silang mga breaker doon sa kanilang mga room. Welcome to my channel. No, I'm just recording. Bali, andito ako ngayon sa reception. So, nag-break yung security. Nakiusap na, umupo ako sandali. So, ginagawa ko naman to lagi din kapag nagre-request yung security na umupo ako dito para magbantay kapag hindi ako busy. So, yan. So hanggang dito na lang. Salamat po sa panonood ng maikli kong video. Hopefully na nagustuhan niyo po. And then, paki-follow na lang po, like, subscribe, and share na rin po. At God bless po sa inyo. Bye-bye. See you po sa next vlog.